Hi everyone! Ako si Sir D and welcome back sa aking Facebook page. So, duman ang video na ito sa iyong newsfeed dahil may mahalagang mensahe ito sa mga katulad mong small content creator at the same time sa mga katulad mong big content creator. So anyway, pag-uusapan natin sa video na ito ang mga ipinagbabawal na naman ni Meta na malamang sa malamang ay alam na po ng iba sa inyo. So, ayun na nga mga idol, dito po sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga violations na madalas nating nilalabag. At the same time, maaring hindi pa ito alam ng nakararami sa inyo, lalong-lalo na po ang mga small content creator na katulad mo. So first, iwasan po natin mga idol ang pagpapaboost ng ating mga bahay or ng ating mga followers sa lahat po ng third-party application, including na po yung mga sites na makikita po natin sa iba't ibang klase ng mga groups na follow for follow or hindi naman kaya ay boosting sites. Iwasan yung mga idol ang pagpapaboost ng alinman po sa mga account ninyo para lamang masabi natin na maganda ang algorithm natin at the same time marami tayong followers. Dahil kapag na-detect po yan ni Meta, automatic po kayo na hindi nabibigyan ng kahit na ano pa man na tools. At the same time, ang mas masakit dito, kahit hindi ka pa monetize, ay madidemonetize ka na agad-agad forever at wala po yang appeal. So tandaan niyo po mga idol, na kapag kayo ay na-demonetize sa maling pamamaraan katulad na lamang po ng pagpapaboost ng inyo pong mga account para lamang masabi na marami kayong followers, ay hindi na po kayo kikita pa kay Meta forever. So yun po yung masakit sa ating mga content creator na nagkakaroon ng violation na para lamang masabi nila na marami ang nakafollow sa kanila. So sila ay gumagawa ng maling pamamaraan. Yun na nga yung pagpapaboost ng kanilang followers para lamang ipakita sa madla or sa iba pa nilang mga followers na marami nga silang followers pero fake account naman. So secondly, iwasan po natin ang pagpapaboost pa rin ng 60,000 minutes para lamang maimbitahan tayo ng in-stream ads sa mga idol. Madedetect po yan ng AI ni Meta. So kapag na-detect po yan ng AI ni Meta, automatic po na mawawala ang pinaboost natin. At the same time mga idol, ito yung pinaka-worst, mawawala rin po yung ating account. Mawawalan yan ng mga tools, mawawalan tayo ng access sa lahat ng tools ni Meta at forever na nga tayong nakaban sa kanya. So pangatlo, iwasan din po natin mga idol ang pagko-comment ng pare-pareho na kung saan magkakasunod po natin itong kino-comment. Like for example, yung count me in na kung saan after natin mag-comment sa naunang post ng ating mga sinusuportahan na big content creator, may nakita ka na naman na post, pag-scan mo, is nag-comment ka agad ng same comment. So iwasan nyo po yun mga idol dahil na-detect po yun ni Meta. So iwasan nyo po again ang pagpapaboost ng inyong mga followers, ang pagpapaboost ng 60,000 minutes para lamang maimbitahan kayo ni Meta. At the same time, ang pagsusunod-sunod po ng comment dahil magkakaroon po tayo ng mga certain restriction po pagdating po sa mga comments na yan. And then, mga idol, punta naman tayo sa mga videos na ina-upload natin. Iwasan po natin ang pagkuha sa third-party application ng mga videos na kung saan ina-upload lamang po natin sa ating mga account na hindi man lang natin ni-repurpose o binigyan po ng meaning or aral yung videos na yon. So iwasan nyo po ang pagre-re-upload ng mga videos kung hindi rin lang naman ninyo kayang bigyan ng meaning or aral ang videos na yon. At the same time mga idol, iwasan nyo rin pala ang pag-upload ng mga static images. Ito po yung mga pictures na ginawa nating video tapos ina-upload lamang natin sa ating mga account na kung saan ipinagbabawal din po ito ni Meta. So kung may natutuhan ka sa 4 minutes videos na ito, video na ito, ay huwag mo nang kalimutan na i-share nang sa gayon ay malaman din po ng iba na bawal pala ang mga ginagawa nila. So paano? Ako si Sir D, kita tayo sa susunod na video. Maraming salamat po. Peace out.